May mga tinig na pumupuno ng ingay sa isang silid. Malakas silang umuugong, parang kulog na pilit ipinaparamdam ang presensya. Ngunit agad ding nalilimutan, ilang minuto lang ang lumipas. At meron naman mga tinig na kabaliktaran. Hindi kailanman lumalakas, halos bulong lamang, ngunit nananatili sa isipan ng nakarinig kahit matagal nang natapos ang pag-uusap. Ito ang tinig ng mga introvert. Ang kanilang wika ay hindi mabulaklak. Ito ay dumadaloy sa banayad na paraan. Hindi ito dumarating na parang kulog tulad ng iba. Ito ay parang ambon na unti-unting sumisingit sa bawat siwang ng isipan. Hindi sila nanghihipnotismo sa pamamagitan ng performance. Nanghihipnotismo sila sa pamamagitan ng kanilang mismong presensya. At madalas ang kanilang mahika ay napakatahimik, napakapino, na marirealize mo lamang ang epekto nito makalipas ang ilang oras o minsan pa nga ay ilang taon. Narito ang mga sikretong psikolohiya sa likod ng hipnotikong wika ng isang introvert. Bawat isa ay hibla na bumabalot sa isang tao nang hindi nito namamalayan, hanggang sa sila mismo ay nakapulupot na sa kanilang tahimik na lambat. Number 1. Ang mahika ng mabagal na ritmo. Karamihan sa mga tao ay nagsasalita upang marinig. Ngunit ang mga introvert, nagsasalita sila upang maramdaman. Ang kanilang mga salita ay kumikilos sa kakaibang ritmo. Mabagal, banayad, halos hindi tugma sa mabilis na pintig ng mundong lulong sa pagmamadali. Hindi sila nagmamadali. Pinapahinga nila ang bawat pintig, pinahaba ang bawat patlang, at hinahayaan ang katahimikan na maging bahagi ng mismong mensahe. May siyentipikong hatak ito sa katawan ng mga nakikinig. Ang ating nervous system ay likas na nakikisabay sa ritmo sa paligid. Kapag ang isang introvert ay nagsalita ng mabagal, matatag at may bigat, kusa ring bumabagal ang paghinga ng mga taong nakikinig. Ang tibok ng puso ay lumalambot, ang mga kaisipan ay unti-unting umaayon sa kanilang bilis. Madalas hindi ito napapansin, pero unti-unti nasa loob ka na ng kanilang mundo, nakikiayon sa kanilang sariling timing. Ito ang dahilan kung bakit kayang makabihag ng isang introvert ng isang buong silid nang hindi kailangang lakasan ang kanilang boses. Hindi nila kailangang itulak ang sarili nila para marinig. Sapat na ang hilahi ng iba papalapit. Bawat pahinga sa kanilang pananalita ay tila kamay na hindi mo nakikita, ngunit ramdam mong gumagabay sa'yo, papasok sa kanilang orbit. Sa puntong yon, hindi na simpleng komunikasyon ang nagaganap. Isa na itong pag-akit. Isang trance na hindi mo sinadyang pumasok, ngunit hindi mo rin basta kayang talikuran. Number 2, ang ilusyon ng pagsang-ayon. Ang mga introvert ay biyasa sa pagpapakita ng pagsang-ayon. Isang banayad lang na tango, isang tipid ng ngiti, o isang mahina at kalmadong, ganun ba? Sa unang tingin parang wala lang, parang pagiging submissive lang. Ngunit sa ilalim ng maskarang yon ay nakatago ang isa sa kanilang pinaka-nakakabighaning sandata. Kapag naniwala ang isang tao na sila ay sinasang-ayunan, bumabagsak ang kanilang mga depensa. Unti-unti silang nagiging bukas, nagsasalita ng mas malaya at naglalantad ng mga sikreto at damdaming hindi nila basta ibinabahagi sa iba. Hindi na kailangan magtanong ng mga introvert. Ang kanilang kausap mismo ang kusang nagbubukas ng kanyang mga iniisip. Ang kapangyarihan ng teknik na ito ay nasa psikolohikal na ginhawang nililikha nito. Ang mga tao ay likas na naghahanap ng kumpirmasyon dahil ang pagsang-ayon ay nagdadala ng pakiramdam ng kaligtasan. At kapag ligtas ang pakiramdam mo, mas madaling magsalita, magbukas at maglabas ng mga iniingatan mong bahagi ng iyong sarili. Ito ang tahimik na inaasam ng mga introvert. Makuha ang iyong katotohanan nang hindi mo man lang namamalayan. Ngunit ang pinakamalalim na epekto nito ay napagtatanto mo lamang pagkatapos. Mapapaisip ka, bakit ko nga ba nasabi lahat ng yon? At sa kabilang banda, yung introvert ay halos walang ibinahagi tungkol sa sarili niya. Ang bigat ng hindi pagkakapantay na yon ay isa ng anyo ng hypnosis. Hindi sila ang pinilit mong pakinggan, kundi ikaw ang kusang nagpaubaya ng lahat ng dapat mong itago. Number 3. Ang misteryo ng minimalism. May alam ang mga introvert na hindi agad napapansin ng karamihan. Less is more. Hindi nila binabaha ang usapan ng mga salitang walang patutunguhan. Sa halip binabalatan nila ito,
hanggang sa matira na lamang yung pinakaubod, yung pinakamahalaga. Ang bawat pangungusap nila ay parang matalim na blade, konti lang ngunit ramdam na ramdam. At dito nagsisimula ang hiwaga. Ang kanilang kakulangan sa mga salita ay lumilikha ng aura ng lalim. Ang mga nakikinig ay nagsisimulang magtanong, ano pa kayang tinatago niya? Ano ang mga hindi niya sinasabi? Ang mga pagitan ng kanilang katahimikan ay nagiging parang mga pintuang nakasara, nakakaintriga, nakakaakit at humuhugot ng kuryosidad. Ang isip ng mga tao ay hindi matiis ang isang puwang, kaya't kusa itong naglalagay ng kahulugan, nag-iimbento ng lalim na maaaring totoo o baka guni-guni lang. Parang isang obra maestra na pinipinta sa mga anino. Hindi mo nakikita ang lahat, tanging mga piraso lamang, ngunit ang dilim sa paligid nito ay nagpapahiwatig ng higit pa. At ang pahiwatig na yon ang humihila sa mga tao upang paulit-ulit balikan ang kanilang mga salita. Sa bawat replay ng isip, mas lalo itong tumitibay. Mas konti ang sinabi, mas malakas ang alingaw-ngaw. At ang mga salitang umuugong ay hindi madaling mabura. Number 4, ang mirror effect. May kakaibang kapangyarihan ang makita ang reflection ng sarili sa iba. At ito ay isang likas na sandata ng mga introvert. Isang gawin na kadalasan ay hindi namamalayan. Maingat nilang ginagaya ang mga tono, ritmo o maging ang bahagyang galaw ng kanilang kausap. At sa di mapansing paraan, nararamdaman ng iba ang isang nakakapagtakang koneksyon. Hindi ito gumagana consciously, gumagana ito sa ilalim ng kamalayan. Nakawire ang isip ng mga tao upang mas magtiwala sa mga kahawig nila. Kaya kapag ang mga introvert ay biglang ine-echo ang ilan sa mga sinabi ng isang tao o kapag biglang umayon ang kanilang enerhiya sa isang tao, ang pakiramdam ay para bang may isang tunay na tao na nakakaintindi sa iyo. Kaya't kusa kang lumalapit, nahuhulog sa tiwala at naniniwalang nakuha niya ako, naiintindihan niya ako. Ngunit ang hindi mo agad napapansin ay hindi sila agad nagbubukas ng kanilang sarili. Hindi sila ang ipinapakita nila. Nire-reflect ka nila. Nakakagawa sila ng hypnotic illusion ng intimacy sa pamamagitan ng pagsasalamin sa iyo. Nahuhulog ka, hindi dahil sa tunay nilang ipinapakita, kundi dahil hinahayaan ka nilang makita ang sarili mo sa kanila. Number 5, ang banayad na disruption. Bihira ang mga introvert na manggulo sa pamamagitan ng lakas ng boses. Hindi nila kailangan sumigaw para makagambala. Ang ginagamit nila ay precise disruption na hindi lantad. Isang bahagyang pagtagilid ng ulo, isang kilay na marahang tumaas, isang tanong na mababa ang tono. Hindi ito pakikipagbanggaan. Ito ay parang maliit na bitak sa pader ng katiyakan. At madalas, sapat na ang isang maliit na bitak upang bumagsak ang buong pader. Kaya nitong maging nakaka-hypnotize dahil hindi ito marahas. Hindi ka umaatras dahil inatake ka, kundi dahil bigla kang nayanig. Hindi mo ramdam na tinutulan ka, nararamdaman mo lang na parang may kulang. At ang butil ng pagdududa kapag naitanim na ay lalaki kahit wala nang gawin ang introvert. Ilang oras matapos ang pag-uusap, bigla mong naiisip ang simpleng tanong na yon. Bakit ganun kalakas ang epekto ng isang maliit na reaksyon? Bakit parang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan mo sa isang simpleng tingin o tanong? Hindi nila kailangang manalo sa argumento. Hindi nila kailangang magbitbit ng libu-libong datos. Ang kailangan lang nila ay isang karayom ng pagdududa na naisisingit sa ilalim ng balat ng iyong kumpiyansa. At kapag nakapasok na yon, tahimik itong gagapang, gagana sa loob ng iyong isip kahit wala na silang sinasabi. Number 6. Ang tahimik na paghahari. Madalas na ipagkakamali na ang kapangyarihan ay nakikita sa ingay, sa sigaw, sa lakas ng presensya. Ngunit ang tunay na dominasyon ay hindi kailanman nangangailangan ng malakas na tinig. Ipinapakita ito ng mga introvert sa bawat pagkakataong kaya nilang hawakan ang isang silid ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang katahimikan ay naglalabas ng otoridad. Ang kanilang panatag na kilos ay nagiging angkla na kusa at lihim na kinakapitan ng iba. Sa gitna ng mainit na mga usapan, parang may hindi nakikitang klima na ikinakalat ang kanilang katahimikan. Unti-unting bumababa ang mga boses, lumalambot ang mga tono at nagiging banayad ang mga emosyon. Hindi mo mamalayan na lahat ay sumasabay na sa ritmo ng introvert, na parang ang buong kapaligiran ay kusang nag-a-align sa kanilang pacing.
Ito ang anyo ng hypnosis na may eleganteng form. Hindi pinipilit kundi kusa. Hindi dahil kailangan ng iba na sumuko, kundi dahil hindi nila kayang tanggihan ang bigat at ganda ng kapayapaang yon. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang introvert. Hindi sumisigaw, hindi nagdidikta, ngunit tahimik na naghahari sa pamamagitan ng presensyang mahirap labanan. Number 7, ang tanong na hindi matahimik. May kakaibang regalo ang mga introvert, ang kakayahang magbato ng mga tanong na hindi agad nasasagot, ngunit naninirahan sa isipan ng kanilang kausap. Hindi tulad ng iba na humihingi ng mga mabilisang sagot, ang mga introvert ay mas pinipiling mag-iwan ng mga tanong na patuloy na tatakbo sa isip kahit tapos na ang pag-uusap. Bakit mo iniisip yan? Paano kung kabaliktaran ng totoo? Ang ganitong uri ng mga tanong ay hindi inihahagis para sagutin agad. Para silang binhi na itatanim sa ilalim ng kamalayan at namumunga lamang kapag ang isip ay hindi na nagbabantay. At dito nagsisimula ang hypnosis. Habang ang introvert ay nananahimik na, ang kanyang tinig ay nananatiling buhay sa iyong loob. Hindi mo ito maalis sa iyong isip, paulit-ulit mong binabalikan. Nakikipagdebate ka dito sa isip mo, minsan ay sinusundan ka pa sa panaginip. Ganito sila mag-handle ng mga tao, hindi sa pamamagitan ng direktang impluensya, kundi sa paglikha ng isang sariling tinig sa loob ng iyong isip. Para bang ang mismong isip mo ang naging mensahero nila. Number 8, ang seduction ng metapora. Ang tuwirang salita ay nagpapaliwanag, ngunit ang mga metapora ay nagbabago ng pananaw. Madalas piliin ng mga introvert na balutin sa imahen ang kanilang kaisipan, sapagkat ang mga larawan ay direktang tumatama sa imahinasyon, lumulusot sa lohika at tumatagos sa damdamin. Sa halip na sabihing, pakiramdam ko ay nakakulong ako, marahang ibubulong nila, parang nakakulong ako sa isang salaming kulungan. Nakikita ng lahat pero walang makadama. Ang imaheng yon ay tumatatak sa alaala. Hindi mo lang ito nauunawaan, nararamdaman ito. Ang metapora ay may pambihirang halina dahil pinipinta nito ang mga tanawin sa isip. Ginagawang konkreto ang mga abstract na damdamin. Ginagawang karanasan ang mga mahirap ipaliwanag na emosyon. Isang metapora lang mula sa isang introvert ay maaaring tumagal ng mas matagal kaysa sa isang oras na argumento. Binabago ang pananaw ng isang tao magpakailanman. Alam ito ng mga introvert ng likas. Hindi sila basta nagsasalita para marinig. Nagsasalita sila para manatili sa alaala. Number 9, ang hindi nakikitang pressure ng katahimikan. Ang katahimikan ay ang pinakamatinding sandata ng mga introvert. Kung saan karamihan ay nagmamadaling punan nito ng mga salita, ang mga introvert ay nakatambay rito ng walang kaba. Tila ba tahanan nila mismo ang katahimikan. Ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi hungkag. Ito ay mabigat. Dumadagundong ito sa paligid na parang bigat ng gravity na hindi nakikita ngunit ramdam ng lahat. Sa iba halos hindi matiis ang epekto nito. Bibigla ang nababalisa at agad silang napipilitang magsalita. Nagpapaliwanag ng sobra at minsan ay nagbubunyag ng mga bagay na sana ay itinago na lang nila. Ang katahimikan na para sa mga introvert ay kapayapaan. Sa iba naman ay para itong nagiging matinding interrogation. At sa pressure na yon, lumalabas sa mga hindi sinasadyang revelasyon, mga pagkatisod at mga lihim na matagal nang nakabaon. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan sa kamay ng isang introvert ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang salitang binigkas. Hindi ito kawalan, ito ay presensya. Isang katahimikan na nagdedemand ng hindi humihingi, na kumukuha ng walang puwersa, na humahaplos at humahawak sa isipan ng iba kahit wala silang sinasabi. Sa katahimikan nila, may isang uri ng hipnotismo na umiiral hindi sa tunog, kundi sa bigat ng kawalan ng tunog. At number 10, ang lihim na power ng restraint. Higit sa lahat, ang pinakanakakamanghang katangian ng mga introvert ay ang kanilang pagpipigil o restraint. Bihira silang magbigay ng lahat. May mga puwang silang iniiwan, mga linyang hindi tinatapos, at mga tanong na hindi sinasagot. Nagpapakita sila ng sapat upang mangakit, ngunit hindi kailanman ng sapat upang lubos na masiyahan ang kaisipan ng kanilang kausap. At dito nagsisimula ang misteryo. Ang mga tao ay likas na sabik sa pagkakompleto. Kapag may isang bagay na tila bitin, na-o-obsess ang isipan. Alam ng mga introvert ang psikolohiyang ito.
maaaring hindi palaging sadya ngunit tiyak na epektibo. Sa kanilang pagpipigil, sila ay lumilikha ng puwersang mas malakas kaysa sa alinmang pagtatangka ng pagpapakita. Ito ang puwersa ng pagkamausisa. Kaya naman matapos mong makipag-usap sa kanila, madalas ay pakiramdam mo may kulang, ngunit hindi sa masamang paraan. Sa halip para kang nahihila pabalik. Gusto mong magtanong muli, gusto mong tuklasin pa, gusto mong alamin ang mga bagay na malinaw mong ramdam, ngunit hindi nila kailanman isiniwalat. Ito ang tunay na anyo ng hipnotismo. Hindi sa kung ano ang sinabi, kundi sa walang katapusang kapangyarihan na mga bagay na hindi nila sinasabi. Ang hipnotikong wika ng mga introvert ay hindi tungkol sa panlilinlang o pakitang tao. Ito ay tungkol sa kanilang husay sa subtlety, isang sining ng mga banayad na galaw ng isipan. Hinahaplos nila ang damdamin ng iba sa pamamagitan ng ritmo, katahimikan, pagpipigil, metapora at kalmadong presensya. Dinidismayan nila ang bantay ng iba sa pamamagitan ng tila pagsang-ayon. Binabasag ang kumpiyansa sa pamamagitan ng simpleng titig o tanong at nag-iiwan ng mga katanungang bumabalik sa alaala kahit tapos na ang pag-uusap. Hindi ka nila direktang kinokontrol, bagkus iniiwan ka nilang kontrolin ang sarili mong isipan. Hindi sila sumisigaw, sila ay bumubulong. At ang bulong na yon sa hindi maipaliwanag na paraan ay mas matagal na nananatili kaysa sa pinakamalakas na tinig sa silid. Ang mga introvert ay nakakapaghabi ng mga pinakamalalim na mahika hindi sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat, kundi sa halos hindi pagsasalita. At sa hiwagang yon, nakatago ang kanilang pinakamakapangyarihang anyo ng hipnotismo. Isang hipnotismong hindi nagtatapos sa pakikipag-usap, kundi nagpapatuloy sa iyong isipan at nag-iiwan ng tanong. Kaibigan ba ang kausap ko nun o sarili ko lang ang tinig na narinig ko sa katahimikan niya? Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Christopher Aplaca Peralta. Sabi niya, ba't po parang ini-stalk ng channel na ito kung sino ako? Nilihim ko ito ng matagal pero mabubunyag lang pala dito sa channel na to. Pilit akong nagtatago. Ba't nandito ako mismo na nilalantad kami o ako na mga kadiwa kong introvert dahil sa channel na to? Para akong nasa harap ng salamin na ikinikwento ako sa iba na nagakala na bobo ako o kami. Kahit pagpapaliwanag sa malalalim na hindi maintindihan ng nakararami, pero ako lang pala ang may dala ng susi ng lahat ng pinto na di nila mabuksan. Sabi naman ni Junjun Perang, magmukhang walang alam para alamin kung anong intensyon ng isang tao. Tahimik lang nagmamasid pero alam kung sinong tunay at peke sa paligid ko. Hirap kasi maraming inggit sa paligid. Mas mabuting manahimik para protektahan din ang sarili. God bless Sir AP. At ayon naman kay Norma Parinya, iilan na lang sa panahon ngayon ang masasabing marangal sa tunay na kahulugan. Hindi porke mayaman at kumpleto ka sa mga material ay marangal na ang tingin ng ibang mga tao. Ang taong may dangal, may dignidad, walang takot na sabihin ng katotohanan, may paninindigan, madisiplina at mapagmalasakit sa kapwa-tao at may lalim mag-isip. Makabuluhang topic to, sir. Sana maliwanagan na ang mga tao. God bless you. At shoutout din kay Marie the Lightworker, Roga Yakmaan, Ate Rice, Santina, RJ Mera, Jennifer Torion, Noli Bangkailan, De Pedro Leia, Leonard Palermo, Francisco Camayo Jr., Gretchen Marie Kayanan, Annalyn Granada, Sabotahe Rap Vlog, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Ramlat, Jola Short Video, Lorena Bintas, Dennis Aranzanso, Kay Molino, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba ang iba't ibang signs ng isang introvert na tinatago ang kanyang tunay na talino? Panoorin mo sa video na to.